3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Batiin muna natin mga kapatid. Good morning mga kapatid! April 29, maganda mahambak sa wikang Aitas Sambal. Isang power-up na Lunes para sa ating lahat. At eto, power kung power tayo sa ating maagang pa-dance fitness session. Ayan, Jess, isang masayang paraan para mapanatiling malakas, malusog at matibay ang ating katawan. Naunahan kasi ako nung gusto ko sabihin kay Jester. Mamaya po kasi gandang-ganda si Jester sa ating mga mamas today. Later, Jess, papakilala ko sa'yo. Lalo na ngayon, kaliwat kanan po pagsulpad ng iba't ibang mga sakit. Ay, totoo yan, Mama Dims. Alam niyo, bukod po sa pagkain ng tama, pagtulog ng maaga, syempre, hindi rin natin dapat kalimutan ang pag-exercise
exercise o pag-ehersisyo, di ba? At kung fun workout lang din, ihato na natin ang ating mga katawan. Mismo, Maui, sa mga mommy at daddy dyan. O, kahit na nga sa mga nanonood na mga kids, subukan ng pumataw sa pag-zumba. Katulad ni Jess, di ba? Wala din, Jess. Sorry. Excited na talaga kami lahat, Jess. Oo. Kanina, nung nakita ko, gumig sabi ko, okay. Okay. Nandito ako sa tabi ni Jess. Paboritong workout din ito ni Mami Ayan. Chiki. Ayan, di diba? ba? Kailangan Oo. energy kay Jess ng konti. Hawak ko ang mic. Paano sila makakapagturo kung wala silang mic? Hindi, pero pag-usapan natin sandali yung Zumba. Kasi di ba, lahat alam na yung Zumba. Ano ba talaga itong Zumba na ito? Actually, may history yan. Nagmula yan sa Colombia noong 1990s. Matagal-tagal na rin. At ito nga, dahil sobra siyang saya, nakakaindak, at mabilis matutunan. Ito yung, ang beauty ng Zumba, it really is for everyone. Kaya kahit saan lugar sa mundo, talaga nahihiligan. And promise, ito talaga yung mga step na pwede mo kasing gawing simple, pwede mong dagdagan, pero para sa lahat yan. At ipapatunay yan sa atin ng patutunayan yan ng ating mga ZIN or Zumba instructors. Lahat yan, mga registered Zumba instructors mula sa Body Zone Zumba, kasama ang kanilang founder na si Tops Cordel! Good morning, Tops. Good morning. Tops! Yun, tama yung sinabi ko para sa lahat, di ba? Oo, sige. Bakit naman napili mo yung Zumba na yan ang itinuturo nyo sa inyong, sa inyong studio? Kaya po napili namin to kasi po, para po ito sa lahat, mapabata or mamatanda, nakakasunod po sa bawat steps. Pero alam mo, sobrang init ng panahon ngayon. Di ba pag Zumba kadalasan outdoor, so paano yung ginagawa niyong adjustment pag nag-Zumba kayo? Nag-a-adjust lang po kami ng time. Nintay po namin na medyo maghapon para di masyadong mainit po. Kabaon na maraming tubig sa mga sasali. Opo. Naman. So, ano yung mga age range ng mga nagsusumba sa inyo? Ang age po namin is 5 years old to 80 years old. Yan! Yes po. Actually, nakalagay yan sa sa parang, kumbaga, nung dinedescribe nila yung Zumba at saka kung bakit siya lumaki, talagang yun na nga, hindi naghahanap ng edad, hindi naghahanap ng skill level, Yes po, at yes lahat ng uri ng ng sayaw kino-cover. Yes po. Pero ang pinakamaganda dito kasi nga galing Colombia, di ba, Tops? Medyo nandyan yung Latin-Latin na gustong-gusto ng Pinoy. Yes po. Oo. Ano ba mga paboritong isayaw ng mga estudyante nyo? Ang paborito po yung mga cumbia and reggaeton. Reggaeton! Ano yung kumbia? Paano yung kumbia? Ayan. Cumbia something. Ano lang po siya, medyo mabagal na pa-sexy. Okay. Parang... Oy, paano? Oy, ganun, Jess. Huwag Right? natin gagawin yan. At yung reggaeton, at Huwag natin Jess, gagawin Jess, yan. may gusto akong pakilala sa'yo kasi si Mama. Kanina mo pa ito hinihintay, alam ko. Alam mo, favorite kita, Mama, kasi. Mami, sige dito, Mami. Ayaw yan. Ayan, o. Pakita Mama! Awa! Mama, ano po nila? Ano pong name nyo? Divina po. Divina! Ang ganda na Ganun nyo! ang pangalan, di ba? Divina at Jess! Jevina! Ang galing mo doon. Mama, kasi si Jess, alam mo ba nakita kita kanina at ikaw, bigay na bigay yung oomph mo sa pagsasayaw at ganyan dapat, di ba, Mama? dapat po masaya lang. Wala nang mas titigas pa sa katawan ng kaibigan. Ay, hindi. Matututunan Medyo palambutin natin, Mama. Pwede Go, ba Mama! natin? Go, Divina! Ayan si Jim Divina. Kaya, wait lang. Okay. Ayan na, ang hirap namin kasi Mama Divina, no? Ako na. Ang hirap Mama namin. Divina. It's your time. It's your time to shine, Jess. Mama Let's go. Divina, turo mo nga sa amin ng slide yung mga pwedeng pampalambot ng katawan Destrosa. para sa mga kapatid natin kasing tigas ang katawan ni Jester. Talaga ba, Dibs? Jess, gusto ko pati facial expression. Tingnan mo. Okay. Basta ba ikaw kasama? Kasama ko. Di ba rin? Jester, sige. Kahit Gawin mo. facial expression muna. Yung katawan nga lang hindi ko magawa, pati ba expression? Kasing tigas pa lang Isa. mukha mo yung... Let's go, Jess. Okay, Jess. Let's go. Kaya mo yan. Napakadaling Mama, sabihin, hindi ha? na magawa. Ready? Ready? Game, okay din. Game. Okay. Game, Ano game. lang ba, ano ko, Mami? Ready, set, go. Okay. Alam mo yung pagkembot ng katawan ni Mama, kasabay yung pagkembot ng mukha eh. Yeah. Wala akong ginawa na naman. Mama Divina.
Lina, halika dito. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ano, kasi kita ko ang saya sa iyong mga mukha. Parang pati heart mo nagsasayaw. Ano bang nakakapagpasaya sa'yo sa Zumba? Eh, basta po, ano lang, masaya lang po ako. Gusto ko lang magsayaw. Yun po ang ano ko. Saka, healthy po ako. I'm 59 years old. Mama, pwede, 35 lang si Jo. May asawa na po ba kayo? Balo po. Ay, jeez. Balo. Oo, stress reliever ko din yung Ayun. Zumba. May ako na po kayo. Opo, isa po. Yung mga lola! Beautiful Mga mga lola Ano po ngayon. sa akin, Lola V. Lola V! Alam mo, nakakatawa kay Lola V. Kahit nagsasalita siya, nagpo-project din yung Oo, mukha. kanya, yes. Hindi lang sasayaw eh. Kahit nagsasalita may project. Hindi naman. I love hindi. it. Ayos Mama, yan. walang Kaya OA nag-stand sa out. ganito. Go na go tayo dyan. Pero I'm sure marami sa mga kapatid natin, Mama, na ang gusto malaman kung saan kayo pwedeng makontact. Yes. Master po. Yes po, meron po kaming Facebook page and YouTube channel po. Nandun po lahat po ng mga events namin. And bukas po ay nasa Hong Kong po kami for Zumba event din po. Wow! Nice, nice, Lahat ng nice. mga Zumba. Alam mo, Vince, ako na rin ang magpapatunay. Kasi actually, nagturo din ako ng Zumba. Nung bagong dating ang Zumba, isa akong Zumba instructor din. At nakikita ko kasi talaga yung benefit hindi lang para sa mga instructor, pero para sa mga estudyante. Yes. Lahat talaga ito. Ganito ang mga ganito ang nagiging naman. aura ng Oo. mga tao kapag nagzuzumba. Ay! Gusto nyo ba Diba? maging parang Mami V? Mami V? Lola V? Lola V. Lola V. Zumba na kayo. Okay. Thank you. Thank you very Po, much. thank you po. Maraming salamat po. Body Zone Zumba o mga kapatid. Galaw-galaw na. Tara na't silubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Make the most of this happy Monday, mga kapatid. Sulitin po ang moments kasama ang inyong mga minamahal. Ako naman po si Dimples Romana. Push lang for more inspirations at more pang-motivations. Ako naman po, si Mami David. Sa mga kakagising lang, ito, mag-Zumba na para sa dagdag na energy at samahan na rin ang inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Rawapuno. Kaya naman, ang masembati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Ito, tag-init season is real, mga kapatid. Kaya beach trip season is on din. Kaya mamaya, may mga ibibida kami mga laruan na saktong-sakto sa para mas ma-enjoy ng kids ang inyong beach escapades. Abangan yan sa Kitang-Kita. Bonding baka mo with kids. Ako subukan gumawa ng mga patok na DIY couples at donuts. Yan naman po ang tuturo natin sa Working Mom. At sa usapang kalusugan, hindi nga nagyoyosi pero panay naman ang hipak ng vape. Talakayan natin ang mga sakit sa baga na naiuugnay sa pagbe-vape. Mamaya yan, sasabi ni Doc. Para naman sa ating mga manggagawa, ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa mas kaunting araw ng pagpasok sa trabaho o yung compressed work arrangement? Ang sagot sa legal ba to? At sa aking muling pagtatanong sa daan, para sa ating mga kapatid, ano ba ang mas nakaka-stress? Ang naniningil o ang nangungutang? Tanong ko lang. Pamilyang Amerikano pero ang hilig kumanta ng mga awiting Pinoy. Nako, abangan niyo ito. Sama-sama tayo ma-amaze sa galing ng Torch Family. Makikijamming tayo sa kanila mamaya. Live yan. Narito naman ang mga balitang dapat abangan sa frontline sa umaga mamaya. 3 araw na tigil pasada kontra PUV modernization, umarangkada na. Sitwasyon sa mga lansangan, ihahatid. Sa gitna ng nakakapasong init ng panahon, ilang lugar sa bansa biglang inulan ng yelo. Dahil nga sa matinding init na sinabayan pa ng transport strike, face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa, sinuspende muna ng DepEd. At sunod-sunod na yellow at red alert, hudyat na nga bang may krisis sa supply ng kuryente. At sa showbiz, P-pop kings na SB19 nasa Japan na para sa kanilang pagtatag World Tour concert. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4.
Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ito, sabi nila, lesser evil o hindi singsama ng paninigarilyo ang pagbe-vape. Pero hinay-hinay po mga kapatid dahil may iba't ibang sakit din na maaaring makuha mula rito. Ito ang sabi ni Doc. Maraming naniniwalang mas safe ang vape kaysa sa paninigarilyo. Pero huwag agad magpadala, ang sabi ni Doc, marami rin itong panganib sa katawan. Posibleng magdulot ng e-cigarette o vape use associated lung injury o EVALI ang sobra-sobrang pag-vape. May sakap kasing kung ano-anong kemikal at vitamin E acetate ang vape at ang e-cigarettes. Ito ay mga kemikal na nakapipinsala sa lung tissues. Kasabay ng pagdami ng nagve-vape simula noong 2019, nagkaroon ng outbreak ng EVALI. At ngayon, patuloy ang pagtaas ng mga kaso nito. Itinuturing na EVALI ang sakit sa baga kung may history ang pasyente ng paggamit ng e-cigarette o vape sa nakalipas na 70 araw. Malaking porsyento ng mga pasyenteng nakararanas ng EVALI ay nakitaan ng vitamin E acetate sa kanilang bronchoalveolar lavage o BAL fluid. Kabilang sa mga sintomas ng sakit sa baga dulot ng vape ang hirap sa paghinga at ubo na may kasamang pagsakit ng dibdib. Makararanas din ng pananakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka at diarrhea. Kapansin-pansin din po ang pagbilis ng tibok ng puso at pagkakaroon ng spots o opacity sa baga kapag tiningnan ito sa x-ray. Senyales sa ito ng pinsala sa tissues ng ating mga baga. Nasa 96% naman po ng mga may EVALI ang kinakailangang i-admit sa hospital. Kapag hindi naagapan, maaaring hindi kayanin ng pasyenteng huminga ng walang nakakabit na oxygen. Posible rin itong mauwi sa pneumonia o iba pang mga seryosong sakit. Bago lamang po ang sakit na ito, kaya naman marami pang pag-aaral ang kinakailangan upang alamin ang pinaka-epektibong lunas dito. At depende po ang gamutan sa tindi ng epekto ng sakit. Kaya naman kinakailangan pang sumailalim sa mga pagsusuri. Maaari pong resetahan ng antibiotics bilang lunas sa infeksyon at pamamaga ang mga nakararanas ng EVALI. Pinagpapayuhan po ang ating mga kapatid na maging maingat sa mga ginagamit na produkto lalo na kung may kinakalaman ito sa paninigarilyo o may mga lamang nicotine at iba pang kemikal. Tandaan po na walang mas mabisa at mas ligtas na alternatibo kumpara sa tuluyang pag-iwas sa mga bisyo. Dahil sabi nga natin, tanggalin ang bisyo, walang mabuting magagawa yan sa mga buhay ninyo. At basta usapang pangkalusugan, mag-ask Doc Text lamang po sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Maraming salamat as usual, Doc Dex. Ito po, usapang labor. Isa ang compressed work arrangement o mas konting araw ng pagpasok sa mga adjustment sa schedule ng trabaho ng mga manggagawa. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Yan ang tatalakayan ni Attorney Buko sa Legal Bato. So, Mr. Isidro, do you have any other questions tungkol dito sa company namin? Bali sir, ano na lang po ang schedule natin? Compressed work week ang arrangement namin dito. Monday to Thursday lang ang pasok mo, pero 10 hours per day ka. Attorney, legal po ba ang compressed work week arrangement? Legal po ito. Ayon sa panuntunan ng Department of Labor and Employment o yung Labor Advisory 09-20 at yung kanilang Department Advisory 04-10. Ang compressed work week ay isang kasunduan ng pagtatrabaho sa pagitan ng isang empleyado at employer kung saan ang work week ay less than 6 days per week. Pero ang total working hours ay 48 hours pa din. Ibig sabihin, sa bawat araw ng trabaho, ito ay maaaring lalagpas ng 8 oras. Pero hindi dapat lumagpas ng 12 oras sa isang araw. Attorney, paano po kung pinapag-overtime pa sa compressed work arrangement? Yung 10 hours per day, lumalagpas hanggang 14 hours. Legal ba to? Hindi po ito legal. Ayon sa panuntunan ng Department of Labor and Employment na binanggit natin kanina, ang compressed work week ay hindi dapat lumagpas ng 12 oras sa isang araw. Wala ding overtime pay ang sobrang oras na ito dahil sa nasabing kasunduan. Pero sa ilalim ng compressed work week arrangement, hindi maaaring tanggalin sa empleyado ang mga benepisyong natatanggap na niya sa ilalim ng normal work week. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat.
Tama. Kumbaga may provision naman pala, allowing talaga yung compressed work week. In fact, kahit naman nung pandemya, meron mga gumagawa niya na parang 4 days na lang kayo magtatrabaho. Pero yung ika-5 araw, imbis na ipasok nyo sa trabaho, idadagdag natin yung kada oras nun doon sa 4 na araw. Tsaka nahuli ko yung last na sinabi ni attorney, kasi hindi pwedeng lalagpas ng 12 hours a day kahit na gusto mo mag-compress. Kasi di ba pwedeng sabihin, ma'am, 18 hours ako magtatrabaho ng 3 araw. Pwede. Or isang buong hindi ako matutulog, tapos 3 days na lang. Hindi pwedeng yung empleyado ang hihingi nun at hindi rin pwedeng impose pala ng employer. Kasi kailangan mo i-consider yung health ng empleyado mo. Tsaka yung quality ng work. Yung quality din ng work, magsasuffer at magsasuffer. I think mas maganda yun, lalo na sa panahon ngayon, sobrang init. Minsan gusto mong nasa bahay ka lang. Baka din okay yung compressed work week, no, kung merong mga ganong arrangements. Uy, pero may mga manggagawa na mas gusto nila sa opisina. Kasi aircon. doon, Oo, totoo din. Meron din. Oo nga Kasi naman. pag sa bahay, extra cost yun. So, Actually, magkaiba din. oo, magkaiba. Depende rin sa linya ng trabaho. Mas malakas kasi yung mga compressor ng aircon sa office kaysa sa bahay. Totoo din. Iba rin yan. Galing mo talaga. Oo. Yun. Sige, nagets niyo yun? Empleyado mo, parang si Jester, pwede, kahit siguro mga 21 hours kasi. Grabe. Uy, hindi, pero totoo yan. Sa amin naman ang condition, syempre, mabuti na lang may mga batas ng ipinasa. No? Oo. Dati kasi naabutan ko nung bata pa ako nag-artista na talagang want to sawa, yung talagang dire-diretso kami. Yes. Pero ngayon, may mga batas nang nagpaprotekta, even for media. Yeah. Tama, yes. Which we love, of course, because we support that. Dahil again, we have seen time and time again na maraming mga nagkakasakit, pumapanaw kapag hindi nag-gauge din. Tama. Kasi, syempre, as an employee or manggagawa, you wanna give your best. And sometimes, nasa-spread natin ang sarili natin too thinly. Yes. So, totoo. In fact, ang dami ng bagong work arrangements. Before kasi nakasanayan natin yung 9 to 5 lang na trabaho. Ngayon, hindi. Dahil din sa pandemya, nauso na rin yung work from home. So, isa yun sa mga learnings natin from the pandemic na naa-apply din sa panahon ngayon. Na yung ibang kampanya, ina-allow nila yung work from home, lalo na dun sa hindi nila kakayanin yung sobrang init, lalo kapag nag-commute. Walang problema kasi kapag nasa opisina ka kasi aircon. Ang problema mo, yung biyahe mo na 1-2 oras na nasa initan ka, ibang usapin na yun. Grabe, init din talaga. Yung iba na nga, hindi lang 1 oras, 2, mga 4 na oras Diba? papunta, pabalik din, di ba? Malalim talaga rin. O ito, sigurado, dahil pinag-usapan na natin yung init, ito pang pag-GV, talagang lalamig ang ulo ninyo at matutuwa kayo dito, ha? Magpapasiklab ng galing sa pagkanta ng Tagalog, ang trending na pamilya ng Torch Family. Jamming tayo mamaya, kasama sila live. At sa kitang-kita naman po, tampok ang mga must-have beach toys na perfect for summer getaways. At sa tanong ko lang, bukod sa nakakagigil na init ng panahon, sino kaya ang mas nakaka-stress para sa ating mga kapatid? Ang maniningil o ang mangungutang? Wag po kayong alis. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Ikaw, na maraming drawing sa lakad, pwede ka na mag-exhibit. At ikaw, na dahil sa tindi ng init, naghihintay sa announcement kung online class ulit ngayon. At ikaw, na laging sinasabihan na, kailan ka ba mag-aasawa? Tanungan muna tayo mga kapatid, sino ang mas nakaka-stress? Ang maniningil o mangungutang? Tanong ko lang. One, 2, 4, 5,000. Oh, Utang naman ako 5,000. 5,000 bakit? Bobo! Oh, Utang mo sa akin, kailan mo babayaran? Kuya Jazz, 5,000 na, Kuya Jazz. Yung Ko naman, 5,000, napakadamot ko bibigyan mo naman. na, Kuya. Kaya naman, Kuya, nakakbayaran di ko na. naman sa katapusan. Amin na Kuya lang, Jazz. tagal na niya. sino ang mas nakaka-stress? Yung mangungutang o yung maniningil? Yung maniningin.
Bakit po? Kasi alam mo naman pag nangutang, ang bait-bait yan. Pero pag sisingilin mo na, ang dami ng dahil. Hanggang katapusan, sasabihin, hanggang ilang katapusan na, wala pa rin. Madalas dito, hindi. Ah, talaga ba? Kaya nga lugi Bombay dito eh. Yung maniningil. Maniningil. Bakit po? Sila na may utang, sila pagalit. Pag sila mga nangungutang, ang dali nilang mangutang. Ngayon, pag sisingilin mo na sila, ang tagal nila magbayad. Tama na, gando na lang. May message ka ba sa mga sa mga nangungutang diyan? Sana maging aware sila sa pangungutang. Kasi kailangan din naman namin na inuutangan. Ang pera, hindi lang naman ang hirap kitain ng pera para ipahiram lang sa kanila tapos ang hirap ibalik dito. Sa mga naniningil, yun lang, talagang pasensya ang kailangan. Baka lalong di ka nila bayaran. Collectors, please don't harass or else debtors will not pay. Oh! So hindi na tuloy ako nagbayad lalo, na bad credit tuloy ako. Ala, sa credit card. So manual na lang sa mga tao. Oo. Ayan, sila ate. Siya pala yung tinutukoy niya. Yung mangungutang, hindi kasi mabilis magbayad yung mga yun. Yung pinangakong araw dapat. Kunyari, nagsabi ka ng utang nga, gantong araw, tapos hindi naman agad nagbabalik agad ng pera. Naranasan ko sa'yo lately, kakabayad lang sa akin 2 months. 2 months ago. 2 months ago, okay. 15 ata kasi siya ng utang. So, katapos ang ng February siya dapat magbabayad. 1 week dapat. Okay, naging 2 months. Friends pa rin kayo ngayon? Oo naman, pero di na bawal na mangutang ulit. Ganon. Hindi na tayo magpapautang. Hindi ka na magpapautang sa iba. Bakit? Nakakadala na kasi. Yung maniningil. Yung maniningil, bakit yung maniningil? Kasi kapag maniningil ka na, ang hirap nang hanapin nung sisingilin mo eh. Kaya mas nakaka-stressful lalo na pag kailangan na yung perang siningil. Nice. Sa mga mangungutang pa dyan, magbayad kayo sa tamang oras yung mga perang inutang nyo, hindi lang basta-basta napupulat kung saan-saan yun eh. Pinaghihirapan ng taong pinag-utangan nyo yan. Love na love ng ating mga kids ang desserts, lalo na kapag pwede silang sumali habang nagpe-prepare tayo mga mommies. Kasama po natin ngayon si Mommy Pamela Boglosa para ituro sa atin ang kanyang leveled up merienda recipes for the kids. Good morning, Mommy Pam. Mommy Pam, nakikita ko ano yung mga meron tayo dito sa harap natin. Yung mga croffle po namin. Meron po kaming mini croffle and assorted flavored ng croffle namin. Okay, ano yung mga assorted flavors natin? We have biscuit cream, cookies and cream, cheesy pepperoni, s'mores, graham cream, and Nutella almond. Okay, pag sa mga kids, ano yung pinaka-best seller? Yung cookies and cream at saka biscuit cream. Okay. Gagawa tayo ngayon kasi syempre it's a great bonding activity for kids kasi pang-iba siya. Kumbaga parang ikaw yung pag naghahanap ka ng ibang way para maturuan ng mga kids mo to prepare their merienda or even breakfast kasi meron ka rin pepperoni, pwede, no? Yes. So, bali, you make the bread here, the croffle here. Bakit ba croffle? Croissant and waffle po kasi. So ganito kasi siya. Tapos pag prines mo, can we try it? Yes po. Okay, sige. Open So, lang ito, natin yung mainit na waffle. ba? Yes po, Dahan-dahan, mainit mami, na. ha? Okay, so, ito, ilalagay na lang natin to dito, correct? Yes po. Okay. Ay. Okay. Tapos, dito lang sa gitna, mami? Apa. Okay, wait lang. Okay. Then, yan po. Okay, ganyan lang, no? Yes po. Yan, iharap natin sa kanila, ma'am. Dahan-dahan po. Okay. And then, ayan siya. Tapos, isasara lang natin, correct? Yes po. Tapos, ilang minutes yan usually? 3 minutes po. Pero ito yung waffle maker, Yes correct? 3 minutes. So, habang inintay natin yung 3 minutes, ito kasi yon. Ganitong itsura niya kapag finish na. Okay? So, it's a croissant and a waffle in one. Okay, sige. I-designan ko na, mami. Yes po, sige. Okay, sige po. Isipin nyo na lang po na si Ilyo ang nag-design nito. Okay. Ano pa yung mga flavors na gustong-gusto ng mga kids? Sa amin po, ang pinakagusto talaga ng bata sa amin, yung merong cream. Yung may biscuit cream, cookies and cream, graham cream, ganun po talaga. Oo. Ang ilan ng
kids mo, Mommy? Isa lang po. Sino? Ito ba? Yes pa. Ay, how cute. Okay. Ito naman, we can put, yan, I cut it up already. So, ibig sabihin, when you do this, it's nice kasi kahit maliit yung kamay ng kids mo, pwedeng-pwede, no? Yes. So, yan, ganyan. Ay, beautiful. Pwede rin mga sprinkles na, Mommy? Yes po, like this po. Oo, kagaya niyan. And then, usually, pag binabox mo, pag pinaon mo kasi ito, masarap ito kasi masashare pa niya sa mga iba niyang mga kaklase, correct? So, do we put a little bit of the cracker Yes, also? Ay, ang sarap nito. Okay. Ayan, perfect. Ito. Tapos ilagay na lang natin ito. Check ko lang ito, Ma'am. Yes, sure, of course. Mami Pam, this is an absolutely amazing idea. I'm sure marami sa mga kapatid talaga natin ang nag-enjoy today. Kaya sana sa mga susunod pa bumalik ka dito for new flavors. Yes, ha? yes. Thank you so much, Mommy Pamela Boglosa, for teaching us ang leveled up na merienda para sa ating mga kids. This time, may paalala po muna tayo. I've been taking MX3 for at least 15 years. It's practically impossible for me to leave home without it. I'm Ida Seniza Chongson, CEO, Professional Board Director, Governance and FinTech Advocate. And this is my MX3 story. Ms. Ida, welcome to the show. Hi, Venus. Nice to be here. Thank you. How important is good governance in the business industry? The heart of it is gaining trust. My personal terminology is actually Christianity in the boardroom. That's amazing. Ang dami niyo kong ginagawa. Hindi ko ba kayo napapagod? I just know that when I take MX3, I was feeling more focused, more alert. Yeah. I could concentrate. It helps me during the day. I hardly get sick, mind you, and I'm pretty sure MX3 has helped. We found out that you are a hip-hop dancer. I was so surprised. I found hip-hop exhilarating. It's something that when you have a stressful life, this is your stress reliever. People may be skeptical. Well, I have proven, and I actually have felt the healthy part of me. I would give a lot of credit to MX3. Ms. Ida, thank you so much for your time. We really appreciate you. Thank you. I love this interview. Thank you, Venus. Abangan mamaya sa Kitang-Kita, Fun in the Sun tayo gamit ang mga beach toys for kids. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nanonood pa rin kayo ng Good Morning, kapatid. Ito, Maui. Obvious naman. Ito yung tatanong natin. Kita naman sa nilalaro. Maui, nung bata ka ba, nahilig ka ba sa salbabida? Oo naman. May ko salbabida kasi may ko mag-swimming. Pero meron kasi akong fear na may pating. So, kahit sa pool ba yan? Meron akong irrational fear kahit sa pool. Kaya gusto ko may salbabida para makalangoy agad palabas ng pool. Kung naging magkakilala tayo nung bata, ako yung bumili ng pating na salbabida. Sama na ugali. Talaga, grabe siya. Ito, sakto mga kapatid, kasi meron nung tayong na-discover na iba't ibang beach toys, kagigiliwan ng mga bata sa kani-kanilang summer getaway. Yan, ibibida nating negosyo sa Kitang-Kita. Looking for a perfect beach companion para sa inyong mga bagets? Give them joy gamit ang iba't ibang inflatable toys ngayong summer. Yan ang bouncy business idea ni Alvin Arimagao na Basket of Joy. Disyembre noong nakaraang taon, sinimulan ni Alvin ang toy business sa puhunang 15,000 pesos. Gamit ang karanasan bilang project engineer, nagsaliksik at gumawa ng mga disenyo ng laruan si Alvin para masimulan ang negosyo. Ang patok niyang mga likha, ang mga alphabet at puzzle toys. At dahil summer season, gumawa na rin siya ng iba't ibang uri ng inflatable toys gaya ng soccer ball, swim rings at armband.
At dahil patok sa tag-init, tuloy ang saya sa kitang 5 digits kada buwan ng Basket of Joy. At live nating makakasama si Alvin ng Basket of Joy. Alvin, good morning, good morning. Welcome to Good Morning, kapatid. Oo, ito Alvin, of course, summer. Unahin na natin yung mga salbabida. Although alam natin ang Basket of Joy nagpo-focus talaga sa mga laruan. Pero bakit mo naisipang magsalbabida ngayon? Ngayon kasi sobrang lahat ng tao gusto nila mag-resort, mag-beach. Siyempre, we need something na ipi-play ng kids dun sa beach mismo. Yeah, actually, hindi lang ito pang kids eh. Sa totoo lang, Pwede yung mga rin sa salbabida. matanda. Kasi ito, ito nakita ko, Sir Alvin, no? Ito maganda to yung Cute. vest, di ba? Pang bata. Pwede to sa mga anak ko. Kasi syempre, always safety first, di ba? Pag ikaw Tama talaga magsiswimming kasama mga bata, maliban pa kung may magulang mang kasama, dapat po protected sila at safe sila with lifesavers or mga salbabida. Magkano yung hawak ni Maui? Yung life vest na yan? For that po, that's only 239. Uy, 230 pwede na yan. Kaya. Tapos Ito ano lang naman, to? for example, yung simpleng beach ball lang na ganito na For maliit. this one, this is just 99 pesos 99. po. May mas Yes. malaki pa ba nito? Yes, may bigger pa tayong Mga sizes magkano niya. naman yun? Pag bigger, nasa 149 po. At tapos yung ganito pong salbabida. For this one, nasa 239 po siya. Pang ilang taon yung ganito, ideally? Until 7 years old po. Until From 7 years old. 2 to 7 years old. Okay, tapos nakita ko meron tayong malaking pool dito, no? Yes. That's only 599 lang po. 599. Yes, Wow, kasya po pwede tatlong na. kids. Oo nga, Yeah, mga tatlong gano'ng kids. kadaming tubig ang kailangan dito? Ah, Ilang liters ang kaya nito? I think mga 15 liters. 15 liters. Tsaka okay, kasya na siya okay. sa bahay, yung mga hindi pwedeng mag-swimming or hindi kaya mag-swimming sa labas, this is the Pwede perfect na. May product tanong kami for sa you. iyo, Alvin. Kasi kadalasan, syempre, hanggang summer season lang to eh. Pagkatapos ng summer, itatabi na. Ano ba yung tamang Yes. pangangalaga sa mga salbabida para magtagal? I think isa po sa pinaka-best way na pwede natin magawa is uninflate natin siya kapag hindi natin siya ginagamit. Okay. Also, kapag magtutour tayo, wag na natin siya i-inflate kasi magko-consume siya ng malaking space dun sa sasakyan. So, uninflate natin siya during that. Okay. Tapos, inflate na lang natin dun sa mismong pupuntahan natin. Oo. At saka nakita natin marami pang toys dito na iba, di ba? Pero kung gusto nilang i-check yan, Sir Alvin, saan nila pwedeng makita yung mas marami yung options? I have Instagram page po and Facebook page titled ng Basket of Joy. So, and you can also contact me at 0939-372-6393 for more details po dun sa mga binibenta ko. Ayan, maraming salamat again, Alvin, ng Basket of Joy. Thank you, Alvin! At ito naman po sa aming pagbabalik. Sabay-sabay tayong bumilib sa husay ng trending na pamilya ng Torch Family. Ang kanilang galing sa pagkanta ng mga awiting OPM. Abangan live! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid! Lahat tayo'y may layunin kung para sa panating mga araw. Mayroong isang na biniri o may kapal na nagmamahal. Isang kislap lang ang kailangan para lumaganap ang liwanag. Buksan ang puso at isipan, diba ng pag-asa. Oh, humayo magsilbing tanglaw, law, law. Humayo magsilbing tanglaw, law, law. Humayo magsilbing tanglaw. Ang pananampalataya'y nananirahan sa bawat isa'y ang siyang magpapamulat sa kinabukasan na puno ng posibilidad. Isang kislap lang ang kailangan para
can we start by introducing yourselves, please? My name is Hannah. I'm Rock. Stephanie. Craig. I'm Belle. I'm Sunny. Sunny. My name is Chloe. I'm Zoe. Chloe and Zoe. Yeah. Chloe and Zoe. So who is yours? The Torch family. You're the ate? And who is the bunso? Who's the youngest? Rock is Oh, finally the boy! Yeah. 5 girls and then a One boy. boy. Yes. But you know, I have to say, while the kids were singing, I was watching the parents. And I'm sure you hear them sing 5 times a day, but the look on your faces, the pride in your, oh my God, the pride in their eyes. And you It's know just what's so really great. fascinating for me, Mommy, is that the Torch family, they cover, for those kapatids who don't know yet, ang Torch family po nagko-cover ng mga Tagalog songs. They cover songs in Tagalog, and which is, I think, is very fascinating. Do you guys, of all the languages you could cover, do you have a specific reason why you chose Tagalog to cover? Yeah, so we love the Philippines so much. Our father served a church mission in the Philippines from 1997 to 1999. And then our grandparents also served a mission here as well in San Pablo, 2004. And then when they got home, they started a nonprofit organization called Believe International. And it sponsors students in the Philippines to gain an education and be leaders in the community. And so we wrote music for their organization, performed it, and then we started performing covers in Tagalog, and then we started doing originals in Tagalog, and it's just taken off from there. So. This is an original, Tanglao. Yeah. I want one of you to tell me what it's about. How about, the bunso. Well, it's basically just about spreading Christ's light, because Tong Lao means torch. Yes. Right. So That's right. I mean, Mami, kasi ang ibig sabihin ay humayo kayo at maging tanglaw. Tanglaw, oh. Gusto ko lang sabihin, malalim na Tagalog. Very deep Tagalog. It's just beautiful. But your roots from Iloilo is reflective of that because Iloilo is the city of love. Correct? Yes. The city of love in Iloilo. They speak Ilonggo and it's so malambing and it's so beautiful. Can we hear a little bit of Ilonggo? Sige, anong gusto nyong hambalon ko sa inyo? Sa Ilonggo. Bati na lang kayo. Excuse me, bati tayo sa mga taga mga Ilonggo na nanonood. Mag-hi ko sa ila. So magkumusta ko sa inyo sa Bacolod. Ang Ilonggo ang pinakamanaming nga lingwahe sa bilog ng Pilipinas. So good! So good! But I just want to find out, of course, I mean, singing, like a Tagalog song, somehow other people would be more comfortable with it because it's a memorized song. But in conversational language, can you also speak Tagalog? Can you speak and understand Tagalog? Konti lang. Pero ang importante yung mensahe ng Torch family because you can see na solid ang family ninyo. At sinishare nyo yun sa amin. And to hear you speak our language, ang gandang tignan. So sana ay masuportahan pa namin ang pag-ikot ninyo sa aming bansa that you're gonna go around. Please promote all the shows and the places that you're gonna be in. Okay, all right, we'll tell you where we're going to be. So we have 4 or 5 buskings that we're going to be doing. So on April 30th, we're going to be in the Palo Leyte area. Wow. We're going to be doing a busking at JNF Palo. And then the next night, we're going to be in Tacloban City at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. You're welcome to join us there. And these are all at 7 p.m. That one's at 7:30. And then on May 2nd, we're going to be at the Matina Town Square in Davao City. Nice. And then May 3rd, we'll be at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Davao City as well. You're welcome to join us there at 7 p.m. And then the next week, we'll be in the Metro Manila area. On May 6th, we'll be in Valenzuela Park, City Park, at 7 o'clock. And then on May 9th, we will be at the UP Town Center. So please join us. And these are all free admission. And so anyone's welcome. Yes, and of course your YouTube account. Please invite them. Oh yes, okay. Your socials. Yeah, Torch Family Music. You can find us on YouTube, Facebook, TikTok. Yeah, all of the social media places. So please, Torch Family Music. All right, thank you so much, Torch Family. And wow, just congratulations and wow, nagtatagalog sila, di ba? Nainggit ka magaling. Parang nainggit nyo. Sana all. Sana all. Ay, maraming
Maraming salamat, Church Family. And thank you mga kapatid for watching. That is it para sa ating Powered Up Monday. Isang makabulong umagang naihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas mga kapatid. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang, yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!